Hello po mga kababayan. Good morning. Kalimera, kalimera. Meron na po akong gustong i-share sa inyo. Palagi ko, kasi sa tingin ko, importante po to sa ating mga OFW na nandito sa Greece, no? Kung meron po kayong mga kakilala, mga kamag-anak, kaibigan, or kung kayo po mismo nag-iisip na umalis, no? Or gusto nyo maging TNT, or kayo ay TNT na, ito pong video na ito ay para sa inyo. Kanina po kasi in-interview yung Minister of Migrations and Asylum, no, sa TV. At napag-usapan po nila doon ay yung bagong batas na tupad nila, no? Ito po ay patungkol po dun sa pag-deport ng mga illegal immigrants. Kasi po noong mga nakaraang taon, mga 5 years ago siguro, or even 8 years ago, napakarami pong mga foreigner ang pumasok dito galing ng Turkey. So karamihan po dyan sa kanila ay mga illegal na pumasok dito. At karamihan po sa kanila mga nanggaling sa Pakistan, sa Bangladesh, India, Sri Lanka. Yung part na yan po yan, Afghanistan, Syria, Iran, yan. Dyan po yung mga karamihan po dyan nanggagaling, no? Meron din po mga Bulgarian, Albanian, syempre mas malapit yan sa Greece. So, ito pong mga to, mga undocumented, wala silang mga passport, wala silang mga identification IDs na pagkakakilanlan sa kanila. So, nagwo-worry po ang Greece na para sa kanilang security, dito sa Greece. Anyway, last year, nagbaba rin po ng amnesty ang Greek government para po itong mga illegal immigrants na to, na mga at least 3 taon na sila nandirito pataas, ay magkaroon ng chance na maging documented, na bigyan sila ng residence permit, na maging legal dito. Marami pong rumispondi dyan, marami pong nag-apply na mga foreigners, no? At marami po na aprubahan, marami rin po ang mga na-deny, no? So, pagkatapos nga po nitong amnesty na to, so it's expected talaga, kasi nangyari na rin po to dati, it's expected po talaga na magkakaroon ng ganitong skupa or paglilinis, kung tawagin namin dito, no? Skupa kung tawagin nila dito, para lilinisin yung mga illegal immigrants. So ngayon, gumawa sila ng panibagong batas na ipatutupad ngayon na i-deport na lahat ng mga illegal immigrants. So, kaya ko po ito sinishare sa inyo, para po malaman ninyo yung mga maaaring mangyari sa Greece, no? Kasi alam ko marami sa mga baguhan ngayon, no? Kasi nababasa ko yan sa mga group chat, sa mga Facebook pages, no? Na marami po mga nagsasabi na hindi na ako makatiis, gusto ko nang umalis sa amo ko, ano po bang mangyayari sa akin pag TNT na ako, or yung iba mag-a-apply na lang ako ng asylum pag naging TNT ako. Hindi, pag-isipan nyo maigi bago kayo magdesisyon na maging TNT, lalong-lalo na ngayon at mayroon ng utos, no? Mayroon ng batas na nag-uutos na ipapadeport na po ang mga TNT dito sa Greece. So, pinapaalalahanan ko po yung mga gustong umalis or hindi na makatiis,
pag-isipan nyo po na maigi, no? Kasi nakakapanghinayang naman, nandirito na kayo sa Greece, nabigyan na kayo ng opportunity na makapasok dito at makapagtrabaho, sasayangin nyo pa, no? Na malaki na rin ang sigurado, marami na rin na nagagastos ninyo para makapasok dito. So, pag-isipan nyo pong mabuti muna bago kayo magdesisyon ng mga ganyang bagay na wag nyo pong ilalagay yung sarili nyo sa alanganin, no? Sa mga pabigla-bigla nyong desisyon. So, pagtiisan nyo, kung medyo mabigat ang trabaho, ganun po talaga, pagtiisan nyo lang po. Gawin nyo yung mga nararapat na gawin para maging legal kayo dito sa Greece, no? So, yun lamang po mga kaibigan. Pakishare na lang po sa mga kaibigan nyo na nasa ganitong sitwasyon na mag-ingat po, no? So, maraming salamat po. Ito po muli si Rafaelo, nagpapaalam mula sa Greece.